bata. Ngayon, nandito ako upang talakayin natin ang ating aralin na nagpamagatang, pagkamatapat at responsableng mag-aaral. Bago natin ipagpatuloy ang ating nasimulan, tayo muna ay manalangin. Tessa, maaari mo bang simulan ang panalangin? O sige, Tessa, tumayo. Magandang umaga mga bata. Kumusta kayong lahat? Okay, magaling. Lahat ay nasa mabuting kalagayan. Okay, magsiupo ang lahat. Ngayon, Jonathan, maaari mo bang hulaan kung anong petsa ngayon? Magaling. Ngayon ay December 26, 2023. Ngayon naman, Razel, tingnan mo kung anong klaseng panahon ngayon. Tama. Ngayon ay maulan. Okay, magaling. At tayong lahat ay magsiupo. Ang pagtatala ng liban, Aiza, maaari mo bang pakiabot ang aking class monitor? Okay, maraming salamat, Aiza. Ngayon, magaling. Walang liban ang lahat. Kaya palakpakan natin ang ating mga sarili sapagkat walang liban. Sino ang makapag-alala kung ano-ano ang aking mga kasunduan bago umpisahan ang klase? Sige, Charisse, pakisagot. Magaling. Tama. Okay, ano pa, Ibaw? Tama, mahusay. Abale, mayroon ka ba bang sinasabi? Okay, mahusay rin. Ngayon, pakiulit lahat ng tatlong kasunduan ng klase. Tama, lahat. At ngayon, dahil nasagot nyo lahat kung ano ang aking kasunduan bago simulan ang klase, bigyan ng 5 palakpak ang mga sarili. 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon, meron akong ipapakita sa inyong larawan. At sabihin nyo kung ano ang inyong nakikita. Okay, ngayon, ano ito? Ito ay nagpapakita ng pagiging matapat. Dahil ang isang bata ay sinauli niya ang nakita niyang pitaka sa isang security guard. Ito ay isang pagiging matapat sa ating kapwa. Dapat nating isauli kung ano man ang nakita nating bagay na hindi natin pamagmay-ari. Katulad nito. At ito rin. Ito ay nagpapakita rin ng pagiging matapat. Dahil, katulad ng kanina, isinauli rin niya ang pitaka na hindi sa kanya. Teresa, ano ang inyong nakikita rito? Magaling. Ito ay pagiging matapad. Gia, magaling. Ito rin ay pagiging responsableng bata. Ngayon ay nasagot nyo lahat ng aking mga katanungan at nasagot rin ninyo kung ano ang ibig sabihin ng aking ipinagkitang larawan kanina. Ngayon ay bigyan natin ng 5 palakpak ang ating mga sarili. 1, 2, 3, 4, 5. Magaling at mahusay ang lahat. Kaya natin ipagpatuloy lahat ng ating natutunan dito sa ating paaralan. Ngayon, meron akong ipapakita sa inyo na isang maikling kwento. Lahat ay makinig dahil ito ay aking babasahin. Ngayon, babasahin ko sa inyong lahat kung ano at kung tungkol saan ang maikling kwento. Katapatan sa paggawa. Hindi mahirap sa isang mabuting manggagawa na tanggapin ang kanyang mga kamalian habang ginaganap ang kanyang gawain. Hindi isinisisi ng isang matapat na manggagawa sa mga kasamahan ang nagagawang pagkamali. Ngayon mga bata, naintindihan niyo ba tungkol saan ang maikling kwento na aking binasa kanina?
At dahil ngayon ay sinabi nyo na inyong naintindihan, mayroon akong mga konting katanungan. Dahil naintindihan nyo tungkol saan ang maikling kwento na aking binasa, ngayon ako ay magtatanong na. Okay, listen. Tungkol saan ang aking binasa na maikling kwento? Mahusay. Tungkol ito sa isang matapat na manggagawa. Ngayon, kung mayroon kayong nagawang kasalanan o pagkakamali sa inyo, ito ba ay isisisi nyo sa inyong kasamahan sa manggagawa? Nicole, ano inyong masasabi? Tama. Hindi nararapat na isisisi natin kung ano ang ating nagawang kasalanan sa ating kasamahan dahil ito ay isang mali. Mali na isisisi natin kung ano ang ating nagawang kasalanan sa iba. Maaari naman tayong humingi ng tawad kung tayo ay nagkamali. Kung alam natin sa ating sarili na tayo ang mali, maaari tayong humingi ng tawad. Okay, sino pa ang makapagbibigay tungkol saan ang ating kwento ngayon? Balbuena. Magaling, Balbuena. Sapagkat tayo ay nakapaggawa ng mabuti sa ating mga kasamahan, ito ay napakagaan ng ating loob. Dahil sa isang manggagawa, kapag tayo ay nakagawa ng mabuti, pakiramdam natin, manggaan ang ating kalooban sapagkat ito ay tama. Tama ang ating ginagawa. Base sa ating mga tinalakay ngayon, ano ang natutunan nyo bilang isang mag-aaral? Sige, Ana, pakasagot. Magaling. Ang pagiging matapat ay nangangahulugang walang dinadaya o ang taong matapat ay may takot sa Diyos. Mahusay. Dahil ang pagiging matapat, ito ay nagsisimbolo na mayroon kang takot sa Diyos. Dahil hindi ka marunong mandaya. Ito ay nagpapakita rin ng pagiging matapat sa ating lahat. Ang pagiging matapat at responsable sa ating kapwa ay napakahalaga. Dito natin natutunan kung ano ang mga taong, kung sino-sino ang mga taong nakapapaligid sa atin araw-araw. Dito natin makikita kung siya ay matapat, kung siya ay may takot sa Diyos. At dito rin tayo matututo na kung ano ang tamang gawin. Kaya mga bata, mahusay. Mahusay ang lahat. At huwag kalimutan na kahit saan tayo magpunta, tayo ay magpapakita ng ating pagkamatapat sa paligid. Mahusay. Maraming salamat mga bata sa pakikinig. May katanungan ba mga bata? Wala. Ngayon, magbibigay ulit ako ng isang pagsusulit. Maikli lang naman. Ito, basahin ang pangungusap sa ibaba. Lagyan ng check ang pagmungusap na pagiging matapat at ikis kung hindi. Kung tama at kung nagpapakita ito ng katapatan, lagyan ng check. Kung hindi naman, lagyan ng ikes. Mga bata, bibigyan ko kayo ng 10 minuto upang matapos itong pagsusulit. Dahil tapos na ang 10 minuto, mga bata, ipasa ang papel sa harapan. At ulit, ako lang ang magbibigay puntos ng inyong mga papel. Ngayon, dahil natapos nyo ang aking uling pagsusulit, bigyan ko kayo naman ng isang takdang aralin. Ngayon, ito ang inyong mga takdang aralin. Magbigay ng 10 magandang katapatan na nangyari sa totoong buhay. Halimbawa, isinauli ko ang nahulog na pera ni tatay. Ito ay isulat ninyo sa inyong mga kwaderno.
Ngayon, dahil natapos na ang lahat sa pagsulat ng inyong takdang aralin, maaari bang tumayo ang lahat upang manalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Paalam mga bata. Maraming salamat.